has found him guilty of the charge under Article Roman number 2, Roman numeral 2, of the said articles of impeachment. Now, therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Guilty. Ito ang naging hatol kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Sa botong 23 ay hinatulan ng punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman na napatunayang nagkasala sa hindi nito pagsasapubliko ng kanyang tagumyaman sa pamamagitan ng SALN, kung saan naging daan upang mabuksan ang kasalanan ng kawalan ng tiwala sa kanyang kakayahan at kredibilidad bilang isang Supreme Court Chief Justice. Naniniwala ang mga senator judges na nagkasala ang punong mahistrado. Mabigat umano ang betrayal of public trust dahil dito nakasalalay ang pagtingin at pagtitiwala ng publiko. Kung ayaw umano ng isang tao na mabuksan ang kanyang kayamanan sa publiko, di sinsanay hindi umano siya tumanggap ng pwesto bilang isang public official. Paano po yung SP? Ha? Yung order lang po, yung removal ba niya right after na susulatan yun? Immediately yun, immediately. He's out. Kanina, binigyan ng walang limitasyong oras ang bawat senator judges na sabihin ang kanilang boto at ipaliwanag ito sa publiko. Kabilang sa mga bumotong senador para sa conviction ni Chief Justice Corona ay sina Senate President Juan Ponce Enrile, Senator Soto, Estrada, Cayetano Alan, Cayetano Pia, Villar, Hunasan, Pangilinan, Gingona, Pimentel, Revilla, Lacson, Osmeña, Ligarda, Angara, Trillanes, Recto, Lapid, Drilon at Escudero. Sina Senators Santiago, Arroyo at Marcos lamang ang bumoto para sa acquittal. Pinasalamatan naman ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kanyang kapwa mga senador sa naging trabaho ng mga ito bilang impeachment court. Sa kanyang paliwanag sa kanyang boto, mariing inihayag ng presiding judge. I vote to hold the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged under Article Roman numeral 2, paragraph 2.3, and that his deliberate act of excluding substantial assets from his sworn statement of assets, liabilities, and net worth constitutes, in my humble view, as a member of this court, a culpable violation of the Constitution of the Republic of the Philippines. Simula sa araw na ito ay magiging bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang kauna-unahang pagpapatalsik sa punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Magpapadala ng formal na kopya ng desisyon ng impeachment court sa lahat ng mga kinauukulan. Agaran itong ipatutupad at magiging epektibo simula ngayon. Jinky Baticados, News Team 13.